Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoong Hesukristo. Mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan, at gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Youth Pangonan, ay narito muli upang pangunahan ang episode 230 ng Ride On Ministry, araw po ng Miyerkules, November 11, 2020. Yes, ang Ride On Ministry, ride on with Jesus Christ, ride on with His words. Ride on with the sound of praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Sa gitna ng merong nakaambang bagyong darating sa aming kalagitnaan, O Diyos, maaring sa araw na ito o bukas, dalangin po namin na kami po ay subaybayan, ingatan, protektahan at pagpalain, Panginoong Diyos. At kung maaari, Panginoon, ay huwag pong maging malakas ni makapinsala ang bagyong ito, O Diyos, kundi ito po ay mahina at mabilisan na lilisan sa bansang ito, O Diyos. Kaya kami nagpupuri, nagpapasalamat. Inihiling na kami po'y patnugutan sa pamagitan ng inyong diwang banal at maghari ka sa aming mga buhay, gayon din sa aming mga isipan at puso at banal na gawain. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, Amen sa ating Panginoon, at tayo po ay magpuri, magwalhati sa Kanyang banal na pangalan. Talaga naman makulimlim ngayon. Kahapon, gabi ay medyo maulan. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own, His anthem raise. So exalt, lift up your high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty,
worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Yes, amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Nararapat lamang natin pong patuloy na itinatanghal ang banal na pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. He loves us so much. How dearly He treated us, you and me and all of us. Kaya nararapat na sa tuwi-tuwi na ngayon na ilalagak natin ang ating mga sama-samang pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa Kanyang banal na pangalan. Ang ating pong debosyon sa umagang ito, masusumpungan natin sa kabanatang 4 ng unang Juan, talatang 1 hanggang 6, na kung saan ito po ay patungkol sa Espiritong nagmumula sa Diyos at gayon din ang Espiritong dulot naman ng Antikristo. Ang unang sinabi ng mga salita ni John dito, mga minamahal, sa verse 1. And then doon sa talatang 2, ginamit din doon yung salitang mga anak. Sa talatang 4. Kay sarap na tayo po ay tawagin na mga minamahal. Tunay nga naman na tayo na mga mananampalataya kay Jesus, sa ating Diyos na buhay, ay tawag natin sa isa't isa ay mga minamahal, o di kaya'y mga kapatid, mga kasama sa pananampalataya. Ngayon, kung sinasabi niya man ang mga salitang mga minamahal, sapagkat meron siya nais na iparating sa atin, at kanyang ginamit sa talatang 1 yung salitang huwag. H-U-W-A-G, huwag. Huwag ninyong paniwalaan agad ang mga nagsasabing suma sa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong suma sa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanglibutan. Yan ho ang babala ni Juan. Babala sapagkat yan ay mahalaga, importante.
yan ay paabot na babala sapagkat meron siyang pagmamahal at malasakit sa mga mananampalataya kay Kristo. Ayaw niya na kung saan ang pananampalataya at ugnayan kay Jesus ay maglalaho sa pamamagitan lamang ng mga katuruan at espiritong mula sa mga bulaang propeta na kung saan mula pa sa panahon ng Old Testament at maging sa panahon ni Jesus till now. At gayon din sa mga darating pang panahon ay lumitaw at patuloy na lumilitaw ang mga bulaang propeta. Hindi dahil sa walang tiwala si John sa atin, kundi yaong kaloob ng Diyos sa atin na kakayanang mag-isip, umisip at magdesisyon sa buhay ay gagana. At maraming magaganda, mabubuting mga pahayag. Pero sa atin na mga mananampalataya, we have to exercise the function of our mind. Nang sa gayon ay huwag tayong masilo. Ibig sabihin nun ay nag-iisip tayo, winawari, sinisiyasat, inaalam. Pinatutunayan. In conjunction with the truth embodied in the Bible. Kaya yan ay babalang malasakit sa ating lahat. Kaya lahat ng bagay ay kinakailangan dumating sa panubok. Sinusubok ang lahat ng bagay sa pamagitan ng pag-aaral ng pagsaliksik, pagsisiyasat, ini-evaluate natin upang sa ganon ay malaman natin mismo sa gabay at tulong ng Diyos Ama kay Kristo, gayon din ang kanyang banal na Espiritu na sumasa atin upang malaman natin ang totoo. Nang sa gayon, ang totoo pa rin ang manaig, mangibabaw, at maging tungtungan natin sa ating pananampalataya at pamumuhay espiritual. Kaya nga doon sa talatang 2, ayon sa pagkakasabi ni John, kung saan ay binanggit niya yung pagkakakilanlan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Take note of that, my ka-ride-on sa Panginoon. Unang-una, ang kanyang sinabi, ang nagpapahayag na si Hesus Kristo ay naging tao. Ang siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos.
Nothing more, nothing less. It should always be anchored in Jesus Christ as the only begotten Son, the manifestation of God the Father. At yan yung tinatawag natin na the theology of incarnation. Ilang araw na lamang ang natitira. Last Sunday of this month, pasimula na yung Advent season. Pagkatapos, Christmas tide na. At yun ang paghihintay sa pagdating ng Mesias at gayon din ng realization ng incarnation ng Diyos Ama sa pamagitan ni Jesucristo. Kaya nga, maliwanag yung sinasabi ni John dito na isa sa mga pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos ay sila. Tayo. Tama ho ba ako? Tayo na walang tigil na nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao ang siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos, na kung saan yun din yung kanyang ipinangako mula sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo, iyong pagdatal din ng kanyang Espiritu Santo, at yun ay nangyari nga na kanyang pangako. Not only sa mga disciples, kundi sa lahat ng disciples, lahat ng mga mananampalataya kay Jesus, because indeed we need the presence, the power of the Holy Spirit to anoint us. Not once, not thrice, but every moment ng ating mga buhay. Because we cannot indeed overcome this world without this Holy Spirit na siyang gagabay, maghahari, tutulong, magbibigay ng karunungan at kaalaman at kaparaanan, inspiration, and so on and so forth. Because we can do nothing without Him. We need Him. Not only 100%, even beyond 100%. Ngayon, sa kabilang dako naman, ayon sa sinasabi ni John verse 3, subalit ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos, sapagkat laban siya kay Jesucristo. Wala siyang paniwala kay Jesus. Wala siyang pakialam kay Jesus. Hindi niya kailangan si Jesus. Itinatanggi niya. Hindi pinaniwalaan. Kaya tama si John sa kanyang declaration, ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus, na kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos, ay hindi nga naman kinaroroonan
ng Espiritong mula sa Diyos. Diyan pumapasok yung estado at kalagayan ng pagiging Antikristo. Natalakay na natin yan sa nakalipas na talakayan. Kung merong Espiritu na banal ang Diyos Ama, nanahayag sa pamagitan ni Kristo na sa katuparan, ang pangako na yan ay pinagkaloob sa lahat ng mga mananampalataya. Meron din hong taglay na espiritu ang Antikristo, na kung saan ay kabaliktaran ng espiritong nananalaytay sa banal na espiritu ng Diyos Ama. Kung meron sinasabi si Paul doon sa Galatians chapter 5 verse 22 at sa mga susunod na mga talata, patungkol sa bunga ng Espiritu Santo na kinakailangan ng mga mananampalataya na maging bunga, pinapahalagahan natin. Pero lahat ng iyon sa estado at kalagayan ng Antikristo sa kanyang espiritu ay salungat lahat doon. Sapagat ang idinudulot ng Antikristo ay kasamaan, kasinungalingan. Ang ginagawa ng Antikristo ay laban sa totoong at tunay na Diyos. Kaya ang sino man ang nabubuhay na nasa ilalim at paghahari ng Antikristo ay nasa espiritu ng Antikristo. At yan ang sinasabi ni John, nasabi na sa inyong ito'y darating, at ngayon nga'y nasa sanglibutan na. Kaya nga sa buhay natin, we have to choose what state of life would like to live on. Sa hanay ba ng espiritu na mula sa Diyos o kaya'y sa espiritu ng Antikristo? Kung sa espiritu ng Diyos, yan ang maging direksyon ng buhay patutungo sa katagumpayan at buhay na walang hanggan. Subalit, ang Antikristo sa kanyang naidudulot ay puro kasamaan, kawalang pag-asa, kawalang katiyakan, kawalang direksyon ng buhay. At gayon din, natutungo doon sa tinatawag nga na apoy na naglalagablab na tinatawag nga na impyerno. Sa madaling salita, ang espiritu na banal mula sa Diyos, ito ay nasa panig ng kalangitan at buhay na walang hanggan. Pero ang Antikristo ay ito naman ang estado ng buhay na kung saan ang magiging kasasadlakan ay ang kapahamakan at walang kasiguruhan ng kaligtasan at patuloy na kamatayan pa. Kaya nga, gayon na lamang yung sinabi ni John na mga minamahal. May malasakit, may pag-ibig, merong pakialam sa atin. Ayaw niya na tayo'y mapahamak. Ngayon, John sa verse 4, kakibat ng kanyang pagkatawag sa atin ng mga minamahal, mga anak. Wow, napakasarap na
panawag. Mga anak, minsan ay merong mga tumatawag din sa akin na, kumusta anak? Hindi ko naman siya nanay, hindi ko naman siya tatay. Ba? Pero ang sarap na pakinggan. Ang sarap na pakinggan na kung saan ay wala pong namamagitan na wall. It's an intimate na communication, na relasyon at pagtitinginan sa isa't isa, pagmamalasakitan sa isa't isa. Kaya nga kung ang magulang ay hindi matawag ang kanyang mga anak na mga minamahal, mga anak ko, ano ngayon ang kanyang relasyon sa kanyang mga anak? Ang naibubunga naman sa kanyang mga anak ay yung hindi rin matawag ng mga anak na tatay, nanay. Sabagkat wala hong na-develop na kung saan ay maganda na tinginan sa isa't isa, nagmamahalan at turingan, mga anak, mga minamahal. Aking ina, tatang, nanang, nanay, lola, daddy, mami. Napakasarap. Kaya noon may mga tumawag sa akin na, anak, aba, sarap naman pakinggan yun kahit na hindi ako anak biologically. At ako rin ay nagsasabi sa mga mas nakatatanda sa akin na nakapagsasabi din ako ng nanay. Nakapagsasabi din ako ng tatay kahit hindi ko sila nanay o tatay biologically. Minamahal. Nais na iparating ni John dito, mga anak. Kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta. Sapagkat ang Espiritong yan nasa sa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanglibutan. Totoo naman. Ang Espiritu ng Diyos Ama ay makapangyarihan, maalam, sumasalahat ng dako, merong manasakit, merong pakialam sa buhay natin. Iniisip at ginagawa lagi ang makabubuti sa iyo, sa akin at sa lahat. And we have to continuously declare and embrace the truth. Declaring the victory of God in Jesus Christ to the power of His Holy Spirit. Declaring that we likewise can also become victorious. Naniniwala ho ba kayo doon? Mga ka-ride-on sa ating Panginoon. Bagaman meron din mga karanasan natin na tayo po'y nakakaranas ng mga kabiguan. Nakararanas din tayo ng mga bagay-bagay na kung saan nasusubok tayo. But because of our faith in the Lord Jesus Christ, because we believe in Him, we embrace His words, and allowing always the blessing of His Holy Spirit na siyang kumikilos sa atin.
Hallelujah at praise the Lord. Maniwala kayo, hindi tayo talunan sa poder ng Diyos sapagkat ang Diyos na ito ay Diyos ng pagtatagumpay, Diyos ng katagumpayan, Diyos na hindi nang iiwan bagaman merong mga iba nang iiwan. Naranasan niyo ba yung pagkakataon sa buhay niyo na minsan, sa buhay niyo na inaasahan niyo, malapit na kaibigan, pero pagdating sa isang sitwasyon na talaga naman na mahirap, iniwanan kayo. Nakaranas ba kayo ng ganun? Ako po, marami akong naranasan na ganun. Yes, marami akong naranasan na ganun. Pero hindi ko hinayaan na kung saan ay panghinaan ako, kundi lalong nagiging marubdob, nagpapatuloy. Tuloy ang laban. Sapagkat ang laban natin ay hindi laban natin nag-iisa, kundi naririyan ng Diyos Ama, naririyan ng Santong Espiritu na sumasa atin, tinutulungan tayo. Nais niya na tayo po'y magtagumpay. Maniwala po tayo. Kung merong panahon ng pag-iyak, merong panahon ng halakhak kagalakan. Kung merong panahon ng kabiguan, meron din panahon ng pagtatagumpay. Kung merong panahon ng panghihina, mas maraming panahon na kung saan nakakaranas tayo ng mga kagilagilalas na pagpapalakas ng Panginoon sa ating mga buhay, sa ating pananampalataya. At sa panahon ng kawalan, naririyan ng Diyos na kung saan binubulong sa atin. Minamahal, mga anak, huwag kayong mabagabag. Huwag kayong mabalisa. Hindi kayo nag-iisa. Narito ako. Karamay ninyo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang panghinaan ng loob at pananampalataya. Kayanin mo yan. Hindi ka nag-iisa. Kaya kasama mo dyan, kung saan ka nakaubo dyan, nakatayo, sabihin mo, kayanin mo yan. Tutulungan ka ng Panginoon. Kaya nga mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta. Sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan, and let us always be reminded of that precise and concrete and profound words that we can indeed claim it, embrace it, and put into practice into our day-to-day life. Rather than tayo ay palilin lang sa mga gagawa ng espiritu ng makasanglibutan na ito. Kaya nga ang mga antikristo, mga bulaang propeta, walang panahon sa Diyos. Mas ine-enjoy yung buhay na nasa sanglibutan. Kung kaya't ang sinasabi nga sa talatang 5 ng ating passage, kaya't mula sa sanglibutan, ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang sanglibutan. Marami din mga tagapakinig, mga galamay, tagasunod ng Antikristong ito. Kaya sabihin natin sa kanila, hoy, Antikristo, sitigil na kayo. Mapapahamak lang kayo niyan. Pero hindi rin natin maiwasan, mga ka-right on sa Panginoon, na tayo po ay nasa konteksto ng sanglibutan. Whether we like it or not, nasa konteksto tayo ng sanglibutan.
At iba't ibang klase ng pag-iisip, iba't ibang klase ng estilo ng buhay, pag-uugali. Diversified individual differences ng mga tao. Different situation. Pero ang mainam, God is good all the time. Inilagay niya tayo sa mundong ito. Because merong magandang layunin ang Diyos. Merong magandang layunin ang Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin lahat. Para sa kalagitnaan ng sanglibutan, saan man tayo naroon ay magsilbi tayong mga asin. Magsilbi tayong mga ilaw. Magsilbi tayong tagapamayapa. Tagapagpahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay. Ng ating mga panahon, ng ating mga resources, ng ating mga talents. Kaya nga, patuloy natin na ilagak ang ating commitment and dedication, passion to serve the Lord and to become part of His body. And actively be part of the sending out the ministry of the church where we belong. There are many ways na maaari natin magamit ang ating mga talento upang tayo kasangkapanin ng Diyos. Kung paano ang sanglibutan na ito ay busy sa kanilang ginagawa. Kaya nga, sa bawat panahon ng buhay natin, mag-double, mag-triple yung oras, pagkakataon natin upang tayo ay sama-samang tagalangit. Sama-samang mga magkakapatid ng mabahalang kay Kristo Jesus. Laban sa Antikristo. Laban sa kasamaan. Laban sa anumang kapangyarihan ng espiritu ng kadiliman. Pero ang tanong, willing ba tayo nakasangkapanin ng Diyos bilang asin, bilang aliilaw ng sanglibutan na ito? Nasabi sa talatang 6, panghuling verse sa ating tinatalakay, ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino man hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Well, kapag merong hindi makikinig sa atin, huwag tayong mabahala. Huwag tayo maapektuhan. O minsan, hindi tayo nagtagumpay. Okay lang. Ganyan ho ang buhay. Pero pinakamainam at pinakamabuti sa lahat ay yung kung tayo nga ay patuloy na kumikilala sa Diyos kay Kristo Jesus at patuloy na nakikinig sa Kanya, sa Kanyang mga salita. Ang anumang hindi pagtanggap at hindi pakikinig ng sanglibutan natin pong nakakasalamuha sa araw-araw sa ating pong mga ministeryong ginagampanan, hindi tayo dapat nasusuko. Hindi dapat tayo napanghinaan ng loob, kundi ang lahat ng mga yan ay magsilbing challenge. Magsilbing lalong napapalakas ang ating pananampalataya. Magsilbing lalong tayo ay tumatapang na humayo.
at pakasangkapan sa ating Panginoon. Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos, kumikilos ang Kanyang banal na Espiritu. Siya ang ating matibay na muog sanggalan. Maasahan natin siya sa anumang oras. Basta tayo'y magpatuloy, nakikilala sa Kanya, nakikinig sa Kanya, sumusunod sa Kanya, nagpapasakop sa Kanya, at bukas ang ating buong pagkatao na tayo ay patuloy na pagharian at hirangin ng Kanyang banal na Espiritu saan man tayo nais kasangkapanin ng Panginoon. Maaring sa loob ng tahanan ninyo, maaring sa kapitbahay ninyo, maaring sa mga ka-text ninyo, ka-messenger, ka-Facebook ninyo, maaring sa anumang sitwasyon, oportunidad sa buhay ninyo. Would you believe that God uses even the ordinary people? He may indeed use us mightily. Basta tayo ay merong willingness na magpagamit sa Panginoon. Naniniwala tayo na tayo'y mahalaga. Naniniwala tayo sa plano ng Diyos at naniniwala tayo na merong magandang ibubunga ng bawat ginagampanan natin. Na mga anak ng Diyos na nagpapasakop sa katotohanan na mapagpalaya, na mapagligtas, mapagmahal, mapagmalasakit. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo ho, habang binabasa ko yung mga katagang ito, ang kabuuan ng Ebanghelyo ni John, gayon din itong tatlong sulat niya. Matatapos natin ito sa Monday, pati yung ikatlong sulat niya. Habang binabasa ko, nagsusulat ako. At sa aking pagbabasa at pagsusulat ay meron lagi na sumasagi sa isipan at damdamin. Natunay nga naman na napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Kaya, sa buhay natin, dumaranas man tayo ng global pandemic, sunod-sunod na bagyo, meron na naman. Maaring ngayon ang dating o bukas. Sinasabi ng NDRMZ, yes, na signal number 4 dito sa dito sa Cavite, Batangas, Quezon. Ano bang signal yan? At merong nakaambang ilang metro yung taas ng surge na yan. Sa mga dagat. Kaya manalangin tayo sa Diyos, paniwalaan natin siya. Bagaman nakalulungkot din ang mga nangyayari sa panahon na ito. Pero sa kalagitnaan ng mga pangyayaring ito, araw-araw may mga nagbe-birthday. Yes, may nagbe-birthday. Katulad po ng kapatid na Susan Salanga, kaanib po ng Malabon Central United Methodist Church, Malabon City, Metro Manila. Ang kapatid na Daisy Anyo, gayon din ang kapatid na Lily Ocampo Tabugan ng Capas, Tarlac, Joan Biton na Mendoza ng Quezon City, at gayon din ang kapatid na Daud Nob Sanchez Istoyan ng Davao City, Mindanao.
Melanie Di Macali, muntik nang maging Di Mapakali. Melanie Di Macali na nandun sa bandang Colina, Chile. Kapatid na Elisa Cruz ng Dinalupihan, Bataan. Mildred Bantay Pauli, Dinalupihan, Bataan. Lagi hon nakabantay ito. At gayon din ang kapatid na Rin, yes, dati naming kaanib din dyan sa bandang Malabon Central United Methodist Church, Malabon City. Ito po ay anak ng aking kumare, Mirla Bautista. At gayon din ang kapatid na Lolita Kabunggan, kaanib ng Good Samaritan United Methodist Church, yan sa bandang Quezon Avenue, Quezon City. At sa lahat pa ng mga magbe-birthday, kasama yung mga ipinanganak na mga sanggol sa araw na ito. Kaya manalangin po tayo. Aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami, idinudulog lahat po ng nagbe-birthday ng kanilang kapanganakan sa araw na ito, O Diyos. Batid mo ang kanilang kalagayan saan man sila naroon sa Pilipinas, gayon din sa ibang mga bansa. Maaari po ba, O Diyos, na sila po ay personal na inyo pong katagpuin? Dulutan ang kanilang mga puso ng kagalakan at malubos na pagpapasalamat at pagkatalaga ng kanilang mga buhay sa inyo, O Diyos. Ano man ang kanilang mga pinagdadaanan sa kasalukuyan, patuloy, Panginoong Diyos, na ingatan mo sila at pagpalain sa tuwid-tuwid. Tulungan mo silang ma-accomplish, O Diyos, sa mga pinagkakaabalahan nila sa araw-araw, Panginoon. Tulungan mo rin sila, Panginoong Diyos, na maging mas lalong matatag ang kanilang pananampalataya at patuloy din na lumalago ang kanilang espiritual na buhay at pati na rin, Panginoon, ang kanilang mga kabuhayan, mga paglilingkod. At gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan patuloy na inyong dinudulutan sila ng katagumpayan sa lahat ng larangan ng kanilang buhay. At lalong napapabuti, O Diyos, ang kanilang mga kalusugan. Marapatin mo, Panginoong Diyos, na marami pang taon na darating sa kanilang buhay, Panginoong Diyos, na kanilang ipagpapasalamat, Panginoon, sa inyo. Pagpalain mo lahat ng mga sanggol, O Diyos, saan man naroon, sa poder ng kanilang mga magulang. O Diyos, aming Ama, sa mga tumalima, nangaruga sa kanila, O Diyos, sa panahon ng kanilang panganganak, may you always be with them. We praise your holy name, Panginoon. At pinagkakatiwala po namin lahat ng mga sanggol, Panginoong Diyos, sa inyong pag-iingat at pagliligtas, sa kanilang paglaki na makakilala sa iyo, at gayon din na sa kanilang future, Panginoon, ay maging maganda at matagumpay. Kaya kami, O Diyos, ay nagigisa sa napakahalagang pagdiriwang na ito. At umasa kami, O Diyos, ng patuloy na blessing ay inyo pong ibuhos sa kanila. In Jesus' name we pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa Panginoon. At ating pong handugan ng awit ng mga kapatid na ito na nag-celebrate ng kanilang birthday. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, hulumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos
kanang kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan nating minamahal. Hinihiling namin pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kaparan. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwid-tuwina. Lumawig na ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Yes, amen at amen sa Panginoon. At muntik na akong tumawa kanina. At hallelujah at praise the Lord na nagagalak tayo na kung saan ay nagbe-birthday mga kapatid na ito. Palapakan naman natin ang mga kapatid natin nag-celebrate ng kanilang birthday. At ganyan na i-cheer natin ang kanilang mga pamilya na kinabibilangan na sa panahon na ito sila nagsasaya at nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. At abala sila sa kanilang mga paghahanda ngayon sapagkat sa kanilang hapagkainan ay meron pong cake, meron pong lechon, meron pong mga gulay, iba't ibang klaseng pagkain. Ano kaya? Sana naman matikman natin yung kanilang handa. Kapatid na Susan Salanga dyan sa Malabon Central, yes. UMC, ano bang handa mo? Yes, gayon din ang ating kapatid na Rinrin. Yes, puri natin Panginoong Diyos. Lolita Kabungan, mga kakilala ko ito na naging mga membro po natin. Ano bang handa ninyo at matikman nga? Joke lang ho, kapatid na Susan, na mamaya magpadala ka. Puri natin ang Panginoon. Palakpakan natin sila muli. Hallelujah at praise the Lord. Puri ng Panginoon, ang saya naman talaga mag-celebrate ng birthday. Anong mga sitwasyon, may bagyo man, may global pandemic man, ay tuloy na tuloy pa rin ang birthday ninyo. Walang makahadlang. Mag-birthday lamang po kayo. Yan po ay karapatan ninyo. Yan po ay privilege, blessing mula sa ating Panginoong Diyos. Yes. Punta pa tayo sa ating mga panalanginan sa pagkakataon na ito mula sa ating kapatid na Billy Leonidas Rapalda ng San Mateo Isabela. At isa ito sa mga LGU. Yes. At meron siyang paabot doon sa kanyang pinanood na uploaded na awit. Yes, ang kanyang paabot ay God bless po, Bishop. Yan. You pray for me, Bishop, kasi po may sakit po ako, diabetes, Bishop. Salamat po. Sana po gumaling na po ako at mother ko. God is good. Salamat, Bishop. Alam ninyo, nakakatouch yung mga ganitong mga kapatid na kung saan ay nagpupuri sa Panginoong Diyos. Meron silang mga pinagdadaanan at tumihiling sila ng panalangin. Iyan ay manifestasyon na kung saan ay mahal nila ang Panginoon. Kaya manalangin tayo sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, nagsusumamo ang kapatid na Billy Leonidas Rapalda ng San Mateo Isabela, Panginoong Diyos, sapagkat merong pinagdadaanan siya na karamdaman na diabetes. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kanyang mahal na ina. Panginoon, batid po ninyo ang kanilang kasalukuyang kondisyon ng kanilang pangangatawan. Sa kasalukuyan, O Diyos, puri, pagpapasalamat,
paniniwala sa inyo, O Diyos, na merong kang magagawa at merong katuturan ang panalangin. Lord Jesus, haplusin po ninyo, Panginoon, ang kapatid na Billy Leonidas Ripalda at gayon din ang kanyang mother, Panginoon. Tulungan po ninyo sila, O Diyos, na mapabuti ang kanilang pangangatawan at kalusugan. Na sila'y makaranas, Panginoong Diyos, ng iba yung himala ng inyong pagpapagaling. Upang sila, Panginoong Diyos, ay makapamuhay, naligtas, protektado, maayos at mainam ang kanilang kalusugan at pangangatawan, Panginoon. Pagpalain po ninyo, O Diyos, ang buong pamilya Repalda, Panginoon. At gayon din sila sa kabuuan ng San Mateo Isabela. In Jesus' name we pray. Amen at amen sa Panginoon. Gayon din mula sa kapatid na Emily Campos Tangonan ng Victoria, Tarlac. Ang kanyang kahilingan din. Praise God, hallelujah. One of my favorite worship song, Bishop, yung Dakilang Katapatan na uploaded kahapon. When I was a child in our church. Anong taon kaya? God is good all the time, Bishop, sabi niya. Please continue to pray my family in our needs financially, emotionally, and spiritually. God bless you always, Bishop. Yan ang kanyang pagpupuri sa Panginoon at kahilingan. Manalangin po tayo sa kanyang banal na harapan. Aming Ama at aming Diyos, kami po lumalapit muli sa inyo. Nakikiisa sa pagpupuri ng kapatid na Emily Campos Tangonan ng Victoria, Tarlac, Panginoong Diyos. Kilala mo ang pamilyang ito, Panginoon. At umasa kami, O Diyos, na inyo pong pakinggan ang aming dasal sa inyo, O Diyos, para sa buong pamilya na ito, Panginoon. Ano man ang kanilang sitwasyon sa kasalukuyan, batid mo, Panginoong Diyos. Kaya nga po, Panginoon, ang kanyang maigting na pakiusap sa inyo, O Diyos, ay ang magpatuloy, Panginoon, na sila po ay maipanalangin. Ang kanyang buong pamilya, Tangonan family. At anuman, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Yan man ay pinansyal, yan man ay blessing, yan man, Panginoong Diyos, ay katagumpayan at lalong mas mabunga ang magiging susunod na mga harvest nila sa kanilang palayan, Panginoong Diyos. Marapatin po ninyo. Gayon din ho, Panginoon, na tulungan mo sila sa larangan po ng kanilang mga emosyon, Panginoon. Kung meron mang pagkakataon na sila ay nagkakaroon ng anxiety, depression, na anuman, Panginoong Diyos. Gawin mo, Panginoon, na maayos ang kanilang mga emotion, damdamin, Panginoon. At gayon din, Panginoong Diyos, nakaakibat. Nalala po sana, Panginoon, na kung saan ay tumatatag, tumitibay ang kanilang pananampalataya sa iyo. Bawat isa sa kanila sa kabuuan ng pamilya. Nakaalinsabay, Panginoon, ang kanilang paglago sa espiritual na pamumuhay, Panginoon. Lord Jesus, ingatan mo, protektahan ang buong pamilyang ito at ikaw ang maghari sa kanila, O Diyos, sa lahat ng pagkakataon.
The mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Amen at amen sa Panginoon. Gayun din ho ang kahilingan na kung saan ay merong paparating, malapit na panibagong bagyo sa ngalan na Ulysses. Di ho ba? Katatapos lamang yung bagyong Sioni, Rolly, Quinta. Hindi pa, meron pang isa, no? Tonyo. At hindi pa nakakaahon yung mga kababayan natin dyan sa Catanduanes, Albay, Camarines Sur, yan, sa Bicol Region. At gayon din sa ibang mga lugar, meron na namang panibagong bagyo. Kaya magsilapit tayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. Panalangin natin ito, mga kapatid. Manalangin po tayo ng sabay-sabay. Nanalangin ako, pwede rin kayong manalangin dyan sa inyong kinaroroonan. Aming Ama at aming Diyos, nilalapit po namin ang kalagayan ng bansang Pilipinas sa kabuuan. Sa mga sunod-sunod na mga bagyo, Panginoong Diyos, na kung saan ay marami pong naapektuhan ng mga kababayan namin, ang kanilang mga bahay at gayon din ang mga establishmento, transportasyon, mga daan, mga taniman, kabuhayan, Panginoon. Lord Jesus Christ, lahat po ng mga hinagupit na sa panahon ng kalamidad, Panginoong Diyos, tulungan po ninyo sila na mapalakas ang kanilang loob. Patuloy silang manangan at manalig sa inyo, Panginoon, at hindi mawalan ng pag-asa. Tulungan mo sila, Panginoong Diyos, na makabangon sa kanilang kalalagayan, na maitayo ang kanilang mga bahay muli, na sila mapagkalooban muli, Panginoong Diyos, ng hanap buhay, at mapaayos muli, Panginoon, ang mga epektadong mga barangay, bayan, lungsod at mga probinsya, Panginoong Diyos. Pangunahan mo at tulungan, Panginoon, ang mga iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, Panginoon. At gayon din, Panginoong Diyos, ang mga iba pa na individual, mga NGOs at gayon din ang mga international, Panginoon, na nagpapaabot ng malasakit. Lord Jesus, maraming salamat po at malaking tulong po para sa kanilang lahat, Panginoon. Lord Jesus, nakaumang ang panibagong bagyong Ulysses, Panginoon. Dumadalangin po kami na may handa ang aming mga puso at isip, pamilya, lugar, Panginoon, na kinalalagyan namin. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, ng bagyong ito ay huwag naman po sanang malakas, na katulad ng lumipas na bagyong Rolly, Panginoon. Nawa, Panginoong Diyos, kung marapatin po ninyo ay ilihis nyo at mabilisan na umalis sa aming bansa ang bagyong ito, Panginoon. At higit sa lahat ay huwag pong makapensala ninuman. Panginoong Diyos, gayon din ho ang kalagayan namin, di lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang patuloy na pananalanta, Panginoong Diyos, ng global pandemic COVID-19 na, Panginoong Diyos, dalangin po namin na ito po ay sa madaling panahon ay mag-flatten na ang curve nito, Panginoon, at tuluyan na itong mawawasak at mawawala. Nang kami ay makapamuhay sa mundo, Panginoong Diyos, na wala ng COVID-19. Ito ang aming panalangin, o aming Ama at aming Diyos, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon.
Yes. Amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din, ang ating pakikisang damdamin sa buong pamilya ng mga Paskasyo, sapagkat yung ating pong isang ipinapanalangin na meron siyang breast cancer. Ayon kay kapatid Betty Jane Ozalia Berzosa ng Ilagan na City Isabela, na kung saan ang kapatid na Dikonisa Noemi Sanchez Pascasio ay yumao na. Kaya tayo ay manalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo. Ipinapanalangin, Panginoon, ang kabuuan ng pamilya Sanchez at Pascasio dyan sa bandang Isabela, Panginoon. Kami po'y nakikiisat na nanalangin, O Diyos, sa panahon ng kanilang pangungulila, panahon ng kanilang kalungkutan, Panginoon. Masa kami, O Diyos, ng Birib family, Panginoon, na inyo pong pagpalain. Inyo po silang pagkalooban ng kalakasan, kaaliwan, Panginoon, sa pamagitan ng inyong Santong Espiritu at gayon din ng inyong mga salita. Biyayaan mo, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan sa kasalukuyan at sa mga darating pang panahon. At patuloy nilang panghawakan, O Diyos, ang kanilang itinuturo at patuloy na pininindiganan ng mga mananampalataya ang katotohanan, realidad ng pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan. Patuloy po na pagpalain ang buong pamilya ng Sanchez Pascasio, Panginoong Diyos. Gayon din ang kanilang buong pamilya, ang kanilang ministeryo at pangunguna, sapagkat silang mag-asawa, Panginoong Diyos, ay kawapwa lingkod mo. Salamat po sa naging matagumpay na buhay, ministeryo at misyon at pangunguna na ginampanan ng aming kapatid na glorified Deaconess Noemi Sanchez Pascasio, Panginoon. Manatiling maging buhay ang kanyang alaala at lahat ng naging bunga ng kanyang pananampalataya at paglingkod. Aming Diyos, sa iyong mga kamay ay aming ipinagkakatiwala ang kanyang katawan, espiritu at kaluluwa sa inyong pangangalaga, sa inyong kaharian, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Gayon din ang COVID-19 na update sa araw na ito, mga ka-ride-on sa Panginoon. Sa Pilipinas, ayon sa Department of Health at gayon din sa buong mundo, ayon sa Johns Hopkins University and Medicine, ang total cases sa Pilipinas ay umabot na po ng 399,749, whereas in the global data, kasamang Pilipinas ay pumalo na po ng 51,763,067. Kahit manalangin tayo sa pagkakataon na ito, aming Ama at aming Diyos, pinakikiusap po namin na lahat po ng tinamaan ng COVID-19, Panginoon, sa mandako, sa Pilipinas at sa bawat bansa, Panginoon, sa buong mundong ito, O Diyos. Dalangin po namin na sila po ay inyong katagpuin na personal. Sila man ay nasa pagamutan, quarantine facilities o nasa tahanan man, Panginoong Diyos, sa pangalaga ng mga medical essential frontliners, at gayon din ang pananalangin ng lahat ng churches
sa pangunguna ng mga church workers at pakikisa ng lahat ng mga kaanib anumang denominasyon, Panginoong Diyos. Pinapanalangin po namin na sila po'y dulutan mo ng lubos na kagalingan at recovery, good health and wellness, Panginoong Diyos, at patuloy din na mabisang kasangkapanin lahat ng mga naglilingkod sa bayan at sa mga merong karamdaman, Panginoon. Lord Jesus, may you also please provide the financial and whatever need, Panginoon, na kanilang pangangailangan bilang pamilya na kinabibilangan nila. Yan po, O Diyos, ang aming panalangin para sa lahat sa kanila. In Jesus' name, we pray and intercede. Amen at amen sa Panginoon. At gayon din ho ang total debt sa Pilipinas. Umabot na po ng 7,661 at sa buong mundo, kasama ang Pilipinas ay umabot na po ng 1,278,017. In the mighty name of Jesus Christ, unto thy hands we indeed entrust and commit all the bodies, spirits, and souls of every person who passed away because of the COVID-19. For your continuing care and reign over them all in your heavenly realm. And of course, we indeed entrust also the respective bereaved families wherever they are in this world. May you continue to provide your loving kindness, comfort, your sustainability of its strength through your Holy Spirit and your words. And of course, may they embrace, O Lord Jesus Christ, your promise of resurrection and everlasting life, and that their daily need will be provided also, Panginoong Diyos, sa kanilang pamilya na kinabibilangan, Panginoon. Inyo pong pawiin ang kanilang mga luha, ang kanilang mga kalumbayan sa panahon na ito, O Diyos, at palitan mo ng kagalakang nag-uumapaw at nagpapasigla, nagpapalakas sa kanila. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin at pagkakaisang hinihingi sa inyo. In Jesus' name, amen at amen sa Panginoon. At gayon din po ang total recoveries sa Pilipinas sa ngayon ay umabot na po ng 361,919. At sa buong mundo kasama ang Pilipinas, pumalo na po ng 36,350,097. Manalangin po tayo ng pagpapasalamat. Almighty and living God, we thank you so much for your grace of healing and blessing, Panginoon. Sa lahat po ng mga recoveries, Panginoon, sa Pilipinas at gayon din sa bawat bansa sa buong mundong ito, Panginoong Diyos, thank you very much for the intervening of your Holy Spirit being at work sa bawat isa sa Panginoon. Ang kagilagilalas na inyong ginawang pagkilos, pagpapagaling sa kanila, at gayon din sa matagumpay na pangunguna mo sa lahat po ng inyong kinasangkapan na mga pagamutan, gayon din ang mga quarantine facilities at mga iba't ibang mga frontliners, lalo na ang mga medical frontliners, Panginoong Diyos. The food, the medicine, the loving care of family they belong. Lord Jesus Christ, all of this ay magkalakip-lakip, Panginoong Diyos, na lalong makapag-inspire at makapagpalakas sa kanila upang sa ganun, bawat isa sa kanila na pinagaling na hindi sila makalimot na magpasalamat, magtalaga ng kanilang mga buhay sa inyo at gayon din ng kanilang pamilyang kinabibilangan.
Lord Jesus, hindi na po sana babalik ang COVID-19 sa kanilang katawan, kundi tuloy-tuloy na, O Diyos, na sila'y magaling na malusog ang kanilang pangangatawan at wala ng kinakatakutan, Panginoong Diyos. And with your blessing sa bawat pamilya na kanilang kinabibilangan, pati ng iyong pag-iingat at pagliligtas. In Jesus' name we pray, Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din, kung meron kayong mga prayer requests dyan sa inyo, ay i-type nyo at mamaya ay atin pong matatagpuan yan. Manalangin po tayo sa mga Bapa na mayroon pong mga karamdaman sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, pinakikiusap po namin na inyo pong patuloy na pagpalain at gabayan ang mga kapatid na kung saan ay meron din hong mga pinagdadaanan sa kasalukuyan na karamdaman. Katulad po ng kapatid na Jerry Roberts ng West Virginia, United States of America. Gayon din ho, Panginoong Diyos, ang kapatid na Florida Estrada Gamoso ng Quezon Isabela. At gayon din, Panginoong Diyos, kapatid na Alfredo Yakitin, Reverend Rodolfo Hintalian ng Palawan. Gayon din kapatid na Joel Dantes Emerito Barrientos ng Dinalupihan na Bataan. Reverend Marvin Solayo de Leon ng Manila United Methodist Church, San Luis, Pampanga. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang asawa ng kapatid na Rolando Mariano at kanilang anak diyan sa bandang Novaliches, Caloocan City. Pero ang kanyang asawa nandun sa Mindanao na meron din mga pinagdadaanan ng mga karamdaman. Gayon din ang kapatid na Lily Boromio na Nagilian Isabela. At ang kapatid na Nori Bibat ng Cebu, Visayas. Gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Vicky Angeles diyan sa bandang Ace Hospital ng Quezon City. Yoli Caco ng Valenzuela City, Metro Manila. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Merla Zimbrano ng Imus City, Cavite. Lali Sibedo ng Project 7, Quezon City. At gayon din ang mga kapatid na Jaime Reyes, na kapatid ng Lemister Leonora Dato. At gayon din ang Karina Roman dyan sa Los Angeles, United States of America. Binter de O'Connor at kanyang lolo Faustino Bong Silva ng Abukay, Bataan. At gayon din ang kapatid na Rohelina Liaban, Panginoon, na meron pong breast cancer, O Diyos. Gayon din ho, Panginoon, ng kapatid na Bebe Akira, Joy Magat, Jocelyn Sagan Lizondra, Charito Grabino at Lucy Enriquez dyan sa bandang Mindanao. Nathaniel Alsaga ng Malabon City, Metro Manila. Gayon din ang kapatid na Lady Lacandaso ng Marilao, Bulacan. Gayon din po ang kapatid na Remy Yununan ng Sito Balanga, Bataan, na nandyan sa bandang Home Care Center sa Quezon City. Diaconal Minister Maria Rosana Salibalot ng Gift Methodist Church, Calawag, Quezon. At sa lahat pa, Panginoong Diyos, na meron pong pinagdadaanan, nakaramdaman sa panahon na ito. Patuloy po ninyo sila nakahabagan at mapagmalasakitan, Panginoon. At kanilang maramdaman ang iyong banal na haplos, ang inyong pag-ibig, ang inyong lubos na pagpapagaling at pagpapalakas sa kanila. Tulungan mo sila na maging maayos, makarecover at maging magandang kanilang kalusugan at pangangatawan. Sa kanilang mga financial need, matugunan po sana, Panginoong Diyos. At mapanatag ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan, Panginoon. Lord Jesus Christ, the sustainability of your grace, may you provide for them all. Panginoon, maging ang mga kapatid namin nakakaranas ng anxieties, depression, mga nanghihina, o anumang kalagayan ng kanilang paghihina, Panginoong Diyos, may you be with them sa panahon na ito.
for them to be uplifted, to be empowered, at sila'y mabuhayan, Panginoong Diyos, ng kanilang pag-asa at pananalig sa inyo. Lord Jesus, God bless the Philippines as a whole. God bless every nation and the whole world. God bless all people, saan man dako, Panginoong Diyos, lahat ng pamilya, individual, lahat ng mga kagawaran, ahensyas, lahat ng mga nanunungkulan. O Diyos, kayo din ang mga paaralan, mga tagapagmaneho ng bawat paaralan, mga staff. Yes, gayon din, Panginoong Diyos, sa mga estudyante, mga magulang. At gayon din ang mga manglalakbay. At gayon din, Panginoong Diyos, ang mga naglilingkod sa bayan. The different frontliners, kasama ng mga kapulisan, mga military, mga essential frontliners, spiritual prayer warrior, frontliners, medical frontliners, Panginoong Diyos, at mga iba pa. And of course, the different sectors in every society, in every country, Panginoon. Lord Jesus Christ, makabangon kami sa iba't ibang larangan, sa ekonomiya, at sa lahat ng nawalan ng trabaho, magkaroon ng trabaho, at sa lahat ng may trabaho, ay lalo pang maging matagumpay ang kanilang mga trabaho, at gayon din ang mga kumpanya. Panginoong Diyos ay patuloy na pagpalain at pangunahan, Panginoon. And of course, Panginoong Diyos, panalangin po namin ang solusyon sa anumang usapin at problema ng bayan, sa illegal trafficking, sa human trafficking, gayon din, Panginoon, sa illegal drugs, gayon din, Panginoon, sa larangan po ng katiwalian. Yes, gayon din, Panginoong Diyos, sa usapin ng insurgency, terrorism, at sa iba pang mga problema, Panginoon, na yumuyugyog sa bawat bansa, lalo na sa Pilipinas. Panginoong Diyos, tulungan mo kami at pagpalain ng malutas ang lahat ng ito. Dalangin po namin na maging matino ang lahat ng tao, mga nanunungkulan, na kung saan, Panginoong Diyos, ay meron pong tunay na pagiging totoo at pagiging mabuting katiwala sa lahat ng inyong pinagkakatiwala. Lord, samahan mo kami sa buong maghapon. Samahan niyo kami, O Diyos, sa lahat ng aming gagawin. At gayon din sa mga araw pa na amin pong pag-uukulan ng pansin. Lord, may you be with us even in our particular aspiration, longings, and vision, Panginoon, to accomplish for. May you be with us with your encouragement, with your upliftment and inspiration. Lord Jesus, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Palapakan po natin ang lahat po ng mga recoveries. Yes. Hallelujah at praise the Lord. At gayon din sa lahat po ng klase ng mga kinasangkapan ng Panginoon. Yes, palakpakan po natin. At higit sa lahat, ang ating Panginoong Diyos, Ama, sa pagmitan ni Jesucristo at Kanyang banal na Espiritu. Yes, palakpakan po natin ang Panginoon. We indeed magnify and hallelujah to the Lord Jesus Christ, at purihin po natin ang Panginoong Diyos. At ngayon ay atin pong tugigayan ng mga kapatid na kung saan sila po ay nagpaabot ng kanilang comment. Kumusta po kayo sa inyong kalagayan po dyan, saan man kayo naroon sa pagkakataon na ito? Kumusta po ang mga pinagdadaanan ninyo? Kumusta bang kalusugan ninyo? Kumusta ba natutugunan ba inyong mga pangailangan sa araw-araw? At kayo ho ba'y napapangiti pa rin? Kayo ho ba ay napapanatag sa inyong kalagayan? Yes, saan man kayo naroon? Ang Ride On Ministry ay tunay nga naman na talagang nakikibahagi sa inyong mga buhay kahit sa ganitong paraan ng ministeryo at paglilingkod. Yes. Kaya tayo po ay maghanda, tayo po ay pakiingat sa panahon na ito ng panibagong bagyong Ulysses. At patuloy po tayo na manalangin. Yes, ang kapatid at Fan Le Minister Leonora Dato dyan sa bandang Dubai. At shout out po sa lahat po sa inyo dyan sa Dubai. At God bless Dato family, and of course your ministry locally and international. Palakpakan po natin sila lahat dyan sa Dubai, Dato family.
comment, a blessed and beautiful Wednesday morning po Bishop and Ate Jean. Yes, thank you very much at gainin po lahat sa inyo dyan at gainin sa bawat isa at gainin ang kapatid na Elizabeth Dizon. Purihin natin ang Panginoon at kumusta po sa inyong kalagayan dyan sa bandang Tarlac ba kayo? Pampanga, yes. At purihin natin ang Panginoon at God bless sa Dizon family at please extend my regards to your family. Palakpakan po natin Dizon family. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din ang kanyang comment emoji. Yes, purihin ang Panginoon. At gayon din ang kanyang added comment. Palakpak muli, palakpak tayo muli. Yes, hallelujah. Napakaganda naman ang kulay ng emoji na yon, na tao na kulay blue. At pagkatapos ay napakaganda yung sombrero niya. Ganun mga ulit, tignan natin yung sombrero niya at ganda talaga. Pati yung salamin niya. Praise the Lord. At ganyan mula sa ating kapatid Elizabeth Dizon added comment. Good morning po, Bishop. Praise the Lord. Amen with 3 emoji of prayer. Yes, salamat po. At gayon din po sa inyo dyan, kapatid Elizabeth. At gayon din mula sa ating kapatid Carmelita The Silva Roque. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos at ikaw ay tama ba ako? Ikaw ay taga Abukay, Bataan. Yes, purihin ang Panginoong Diyos at shout out ulit dyan sa Batang Abukay, Bataan at God bless Silva Roque family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Kanyang comment ay magandang umaga po, Bishop Liut Pangonan. Praise the Lord. Amen. Yes, thank you very much. At gayon po lahat po sa inyo dyan. At pakaingat po kayo sa araw-araw. At gayon din sa Twitwina. Yes, ang ating napakasipag na educator. Retired na ho ba? Ang asawa ng ating napakasipag na pastor, Reverend Alex Bacling ng Just the Living Water, Barangay Kabkabi na Maribeles, Bataan. Yes, shout out ulit dyan. At God bless Bacling family and of course yung ministry and leadership of the church and community. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah. Ang kanyang comment, a blessed morning po, Bishop and Ate Jean. God bless po. Yes, thank you very much. At gayon din po lahat po sa inyo dyan. At gayon din po ang ating kapatid same. Added comment, I'm watching po. Yes, thank you very much. At nakikita po yung bilog na mukha nyo dyan. Yes. At purihin ang Panginoon at di mula sa ating kapatid na Chingkoksan dyan sa Cebu, Visayas. And shout out ulit dyan sa kabuuan ng Visayas. At pagpalain ng Panginoon ang iyong buong pamilya. Palakpakan po natin sila dyan, Visayas, na Chingkoksan family. Ang kanyang comment, good morning everyone. Yes, purihin ang Panginoon, thank you very much. At natutuwa naman ako sa talaga naman ng very colorful ang mga emoji. Praise the Lord, ibig sabihin, nabubuhay ang ating mga damdamin, ang ating mga kalamnan, ang ating buong pagkatao upang tayo ay talaga naman huwag mawala ng pag-asa sa araw-araw. Yes, it's a combination of colors. What a beautiful light to have all of these colors of light. Hallelujah. At gayon din po na sa ating kapatid na kumusta ka kapatid na Bioli Borbe? Yes, kahit po ng Bagong Buhay, United Methodist Church yan sa bandang Republica Avenue ng Quezon City, Metro Manila. Kumusta ang buong pamilya? Kumusta po kayo dyan? At shout out ulit dyan at God bless Borbe family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Kanyang comment, amen po, I'm watching. Praise the Lord at Hallelujah. Thank you at God bless your business. Nakikita ko yung mga business mo dyan sa Facebook. Ano yung mga iba't ibang klase ng kakanin? Sarap niyan, ha? Purihin ng Panginoon, napakalay dito. Paano tayo makabili niyan? At ganyan mo lang sa ating kapatid na Chingkoksan. Added comment, yes, purihin natin ang Panginoong Diyos. Good morning, Bishop. Yes, purihin ang Panginoon. Tuwang-tuwa ako sa kanyang mga emoji. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Talaga naman, sana magkaroon ako ng damit na ganyang iba't ibang kulay. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, mula sa ating kapatid na Pastor Christian Calderon. Ikaw yung speaker at prayer leader kagabi, alas 9 ng sama-samang Tagabataan laban sa COVID-19. Alam mo, Pastor, ay pagpatuloy mo yung talent mo. Pagpatuloy mo yung ginagawa mo na ministeryo. At ito po ay dating estudyante natin sa John Wesley Theological Seminary, Philippines, Samal, Bataan. At ito po ang naging pagturo sa kanila sa course na Christian Social Ethics.
At gayon din yung church and society, Kalipunan Panlipunan. At ito po'y magaling na pastor ito, magaling magpiano, magaling maggitara, magaling umawit. Ano pang hahanapin natin? Kaya pag-aagawan ito ng mga local churches. Kaya God bless. At yan sa destino dyan sa Dinalupihan ang Iglesia Methodist sa Pilipinas, Dinalupihan Bataan. At God bless Pastor Calderon at sa lahat ng mga membro at lalo pang mamayagpak, matagumpay, mag-umalab ang iyong ministeryo dyan. Palakpakan po natin sa Pilipinas. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, God bless po Bishop. Yes, thank you very much and same to you and to all of you dyan. At ginibula sa ating kapatid Susan Salanga, ang ating birthday celebrator ngayon. Yes, kaanib po ng Malabon Central United Methodist Church yan sa Malabon City, Metro Manila. Kumusta ba kapatid na Susan? Kumusta ba ang siguro abala ngayon yung mga kaldero mo, yung mga kutsara, mga tinidor, at gayon din yung kalan mo. At punong-puno ng pagkain yung lamesa mong 5 meters bang haba niyan. Yes, puri ng Panginoong Diyos. Pinasasaya kita at birthday mo ngayon. Hindi ko natatanungin kung anong edad mo ngayon, pero ikaw naman ang nakakalam niyan. Ibig sabihin nun ay age doesn't matter. Yes, age doesn't matter as long as matter doesn't age. Kaya shout out all of it dyan sa Malabon City. God bless Salanga family and happy birthday muli. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, good morning po Bishop Tangonan. Pasasalamat sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay ng buhay at kalakasan. Salamat sa napakahalagang araw na ito ng aking kapanganakan. Purihin ka, Yahweh. Hello kay Jean Grace. Yes, at kay Kabiyaya. Diyan po si Kabiyaya. Humingiti siya ngayon. Miss you po. Maraming salamat at miss na miss din kayo dyan. At kailan kayo tayo magkita-kita. After how many decades na nakalipas. Yes. Palakpakan namin. Thank you very much for that greetings. And happy birthday muli. At ganyan mula sa ating kapatid na Teresita Linda Sudario Coronado. Maalala kita. Yes, ang ating lay worker dyan sa bandang Tanawan na Leyte, Visayas ng Iglesia Methodist sa Pilipinas. Ito po yung misyon ng Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference sa pamumuno ng ating Regional Bishop Joey Lapitan. Yes, kumusta kayo dyan lahat? At hello dyan sa bandang Leyte, Visayas. Pakaingat po kayo at pagpalain kayo, Coronado family. And of course, yung ministry, palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah. Ang kanyang comment, magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat gayon po lahat po sa inyo dyan. At ganyan mula sa ating kapatid na Diponisa Rotobico, staff fan, yes, ng Magoong United Methodist Church yan sa bayan ng Linamon, ng Lanao del Norte, Mindanao. At hello sa inyo lahat dyan sa bandang Mindanao. At shout out all of you dyan. At God bless Tumicos family and of course and ministry and leadership of the church and community. Yes, ang kanyang comment. Good morning, Mama Jean, Bishop Lipangonan, and everyone who are watching this morning. Praise God for the gift of life, protection, and guidance we have this morning. Birthday greetings to Noreen Joy Pagurigan, Vicky Balderrama, Atino Maglasang Pacquiao, yes, kapatid mo naman, Patindol, and Krama Lima Areknam. May God bless their lives mightily. Thanks for praying, Bishop. Amen. Yes. We are extending now our manifold greetings and prayer to the indicated names na mag-celebrate ng kanilang birthdays sa araw na ito at manalangin po tayo. Aming Ama at aming Diyos, lumalapit po kami at nakikisa sa birthday celebration ng mga kapatid na ito, Panginoong Diyos. Sina Noreen Joy Pagirigan, Vicky Balderrama, gayon din ang kapatid na Atino Maglasang Pacquiao, Patindol, and
nagramlim ariknam Panginoon, aming Ama at aming Diyos. Nakakatuwa na sila po ay magse-celebrate ng birthday sa araw na ito, O Diyos. Pero higit sa lahat, yung sila po, Panginoong Diyos, ay inyo pong makapiling sa kanyang kagalakan at pagsasaya sa panahon na ito. Lord Jesus Christ, dalangin po namin na ang mga kapatid na ito ay lalo po silang mapalapit sa inyo at nagpapasalamat sa panibagong taon na kaloob mo sa kanila. Akibat ng kanilang pagtatalaga muli ng kanilang mga buhay sa inyo at sa lahat ng kanilang pinagkagabalan, lalo na ang kanilang ministeryo at mga hanap buhay, pamilya na kanilang kinabibilangan, Panginoong Diyos. Maghari ka sa kanila, o aming Ama, at marami pang darating na mga birthday nila, Panginoong Diyos, sa bawat taon na darating, Panginoon, na punong-puno ng kasaganaan, ng pagtatagumpay, ng inyong pag-iingat at pagliligtas. At gayon din na patuloy na magiging maayos at malusog ang kanilang mga pangatawan at kalusugan. Lord Jesus Christ, yan po ang aming kahilingan, panalangin po para sa kanila. Sila dyan sa bandang Mindanao, including the Domingos family and their ministry. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen at amen sa Panginoon. At palapakan po natin lahat po dyan sa Mindanao, Domingos family, at gayon din ang mga pamilyang ito, lahat po ng birthday celebrants. Yes. Hallelujah at praise the Lord. At ating pong handugan ng mga awit ng mga nagse-celebrate na yan. Yes. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yes, happy birthday sa bawat isa sa inyo. At kapatid na Dionisio Tumicos, please extend my regards and greetings sa kanila. Purihin natin ang Panginoong Diyos at kanimula sa ating kapatid na Ariston na Cosme. Yes, nice to meet you, brother. At saan ka man naroon sa ngayon ay anumang probinsya, anumang bayan sa Pilipinas or sa ibang bansa. Yes, nice to meet you, and thank you for being with us in this episode 230 ng Ride On Ministry. Yes, please extend my regards to your whole family. God bless you and your family, and shout out to you at palakpakan po natin sila. Yes, Cosme family. Amen at amen sa Panginoong Diyos. Pero meron akong naalala na Cosme na pilyedo na parang taga Visayas ba? Yes, parang may pastor pa na Cosme. Puri ng Panginoong Diyos ng United Methodist Church. At ganyan mo na sa ating kapatid at tappan, at ikunis Ruth Tumicos, added comment, amen, with 3 emoji of prayer and 3 emoji of palakpak. Yes, amen po. Glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ito po naman sa kulma na sa ating kapatid na tappan, birthday celebrator din to, Billy Unidas, yes, Ripalda. Yes, ay yung ating pinalangin kanina. Yes, yes, ang kanyang added comment, God bless, amen. Yes, thank you very much. At maniwala kapatid, Billy, na ikaw ay pagagalingin ng Panginoon. Yes, alisin ng Panginoon yung diabetes mo, pero huwag ka nang kumain ng cake na matatamis, huwag ka nang kumain ng sangkatutak na ice cream, at lahat ng klase ng matatamis, at gayon din yung maaalat, yung mamamantika. Ay, po, talagang napakaraming bawal na pagkain po. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi nakakain, kundi yan bang katamtaman na yes, puri ng Panginoon, at pinapanalangin namin ikaw at patuloy ka na pagpalain ng Panginoong Diyos. Yes. At ganyan mo na sa kapatid na Tessie Guzman ng kaanib po ng
Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan, and shout all over dyan. At God bless the Guzman family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah. Ang kanyang comment ay good AM po. God bless Ride On Ministry and your family. Please pray for me. And Lord, answer my prayer. God knows my prayer. God is good all the time. Amen. Yes. Amen sa Panginoon. At aming Ama at aming Diyos, we pray, intercede for your prayer. Yes, kapatid ni Tessie de Guzman. At anuman ang desire ng iyong puso, ng iyong pamilya, anuman ang personal na kahilingan na yan ay alam ng Panginoong Diyos. Maniwala ka, tutugunin ng Panginoon with His blessing to your whole family, at gayon din na kayo ko'y patuloy ang pinagkakalooban ng Panginoong Diyos ng tagumpay at gayon din na maayos na kalusugan. In Jesus' name we pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes. Amen sa ating Panginoon, at gayon din mula sa ating kapatid na yes, Takpan Lemisel Leonardo Dato, added comment, Bishop si Carmelita de Silva Roque. Siya po ang lola ni Terdy at kapatid po niya si Bong Silva. Salamat po sa inyong panalangin para sa kanila. Yes. Yes, purihin ang Panginoong Diyos. At please extend my regards sa Kanya. Yes, yung nag-comment kanina na magandang umaga po, Bishop Gitangonan. Praise the Lord. Amen. Yes, nice to meet you, kapatid na Carmelita de Silva Roque, at purihin ang Panginoong Diyos. At we continue to pray for the condition of your Terdy and Lolo Bong Silva. Yes, purihin ang Panginoong Diyos, at patuloy po natin yan ay pinapanalangin. Yes, thank you very much, Mr. Leonardo Dato, for that info. At purihin natin ang Panginoong Diyos. Yes, welcome. At hindi mula sa ating kapatid na Reverend Artemio Gandesa. Yes, purihin ang Panginoong Diyos, at shout out all of it dyan sa bandang Vancouver, Canada, ng First United Methodist Church dyan. Kumusta ang kalagayan nyo dyan sa bandang Vancouver, at pakiingat po kayo, at kayo po ay ingatan ng Panginoong Diyos, at God bless Gandesa family, and of course your ministry to the church and community. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Yes, hallelujah, praise the Lord. At gayon din ang kanyang comment, good morning Philippines from Vancouver, Canada. Yes, salamat po, at gayon din po sa inyo lahat. At naalala ko tuloy yung comment ng aking Uncle Romulo Tangonan dyan sa bandang Winnipeg, Manitoba, Canada, na kung saan yung kalagayan po ng COVID-19 dyan, at panalangin po natin ang kabuuan ng Canada. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede, Panginoong Diyos, sa kahilingan ng Uncle Romulo Tangonan sa kanilang sitwasyon dyan sa bandang Canada, partikular doon sa Manitoba, Winnipeg, Panginoong Diyos. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na kung saan ay pangunahan at pagpalain lahat po ng pamunuan mula sa kanilang pinakahead hanggang sa iba't ibang mga dako, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga pamilya at sa lahat ng mga sangay, Panginoon. Kasama po ang mga churches, mga church workers, Panginoong Diyos. Umaasa kami na itong pinagdadaanan nila, na katulad din sa Pilipinas at sa ibang mga bansa, Panginoong Diyos, we pray for the immediate, the nearest time, Panginoong Diyos, the soonest time na pagplatan ng curve ng global pandemic, coronavirus 19 dyan, at gayon din sa ibang mga dako, Panginoong Diyos, at sa lahat po ng tinamaan ng COVID-19, ang kanilang mga kagalingan at kalakasan, recovery, good health and wellness, at gayon din ang protection mo at pag-iingat sa lahat ng mamamayan at sa mga nanunungkulan, Panginoong Diyos. Umasa kami, Panginoon, na kung saan ay ang COVID-19 na ito, na hindi kami tumitigil na pinapanalangin, ay dumating yung pagkakataon na kung saan ito ay mawawasak na at maalis na sa bawat bansa, Panginoong Diyos. Kaya God bless us all. God bless the Philippines. God bless Canada and all countries, Panginoon. At gayon din po ang pamilya ng Gandesa, and of course their ministry and leadership of the church and community. In Jesus' name we pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon. At gayon din po sa mga iba pa na kung saan ay magko-comment pa after this live streaming. Yes, po yun ang Panginoong Diyos, at thank you very much. At kayo po ay patuloy na
pagpalain at ingatan ng Panginoong Diyos. Siyempre, ang ating mga kapatid na kung saan ay sila po ay naging kabahagi sa episode 230 na ito. Bagaman di po sila nakapag-type, pero sila po ay kasama natin. Yes, katulad kapatid na Ronel Andicoy ng Just the Living Water. Nagkamali pala ako, kahapon pala yun. Ang kapatid na Tita Corazon Navarro, yes, ng Capital Methodist Church, yan sa City of Balanga, Bataan, at gayon ng kapatid Rexy and Chanco, dyan sa Mega Church ng ang Iglesia Methodist sa Pilipinas, Quezon City, yes, puri ng Panginoong Diyos. God bless Chanco family, and shout out love you, at gayon din ang kapatid Isabelo Kapakungan, yes, yan, sa bandang San Mateo Isabelo, kamag-anak ko po ito. At ganyan kapatid na Vilma Domingo, kaanib po ng Pansol Methodist Church, Pansol Diliman, Quezon City. At gayon din ho ang kapatid na, dating DSE, Reverend Diego Genobe Romano ng Iglesia Methodist sa Pilipinas, dyan sa bandang Aurora Province. At gayon din po ang kapatid na Joy de la Cruz ng Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan. At gayon din ang kapatid na Rowena Batukan ng Amazing Grace Methodist Church, dyan sa bandang Barangay Siklong ng Laor, Nueva Ecija. At gayon din kapatid na Doris Santos de Guzman ng Malabon City, Metro Manila. At sa lahat pa ng mga magla-like, magko-comment, at magpapalo sa ating page at mag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry, ay thank you very much sa inyong lahat, at God bless lahat po ng inyong mga pamilya, and shout out all of it dyan sa lugar na kung saan naroon kayo, at palakpakan po natin sila lahat. Ng Panginoong Diyos, at ganyan mula sa ating kapatid na Reverend Gilbert D. Pascua ng City Temple ng United Methodist Church, yan sa bandang Cabanatuan City, yes, Nueva Ecija, and shout out to dyan, at God bless Pascua family. Palakpakan po natin sila dyan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, Pascua family. Ang kanyang comment ay God bless po Bishop, thank you very much, and same to you, and God bless the whole family, and of course your ministry and leadership to the church and community. At purihin natin ang Panginoong Diyos, at sa pagkakataon na ito ay batiin natin ang ating mga kasama dyan. Sabihin natin sa kanila, peace be with you. At gayon sabihin natin sa kanila, oh, I love you with the love of the Lord. At gayon din ang ating pambansang pagbati. Taas natin ang ating kanang kamay. Tignan natin eye to eye ang ating mga binabati dyan. At ilagay natin ang kanang kamay dyan sa ating kaliwang dibdib, tapat ang ating puso. Tayo mukot. Pagkatapos tignan natin muli sila na meron pong kasamang napakasarap at napakatamis na mga ngiti natin. Yes, purihin natin ang Panginoon. Yes, Reverend Gilbert Pascua added comment, thanks po Bishop sa pagbati. Yes, welcome at nice to meet you again, and praise the Lord. Hallelujah. At atin pong bati ng bawdi sa atin. Yes, sawitin natin yung I love you. I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po na kung saan ay patuloy po tayo na pinalalahan ng IATF ng ating pamahalaan. Yes, Interagency Task Force. Patuloy po natin i-observe ang ating mga health protocols, at gayon din kayo na nasa ibang mga bansa, at comply ninyo ang mga health protocols na ipinapatupad ng inyong pamahalaan, at pakiingat po tayo sa araw-araw at gayon din sa tuwi-tuwi na. Ngayon ay tanggapin natin ang napakasaganang pagpapala ng Diyos Ama, at gayon din ang kanyang pag-iingat at pagliligtas sa pamagitan ng Jesucristo, at gayon din ang kanyang patuloy na pakipisan, tanglaw at paghahari sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu sumaatin mula ngayon at magpakailanman.
Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon. Ang Ride On Ministry ay patuloy po na sinasabi sa atin, God bless and protect us all. Always stay safe and healthy. Always be kind to others. Always. To God be the glory always and forever. Amen at amen sa Panginoong Diyos. Ang Ride On Ministry ay pansamantalang nagpapaalam po sa bawat isa sa atin at tayo po'y magkikita muli sa mga susunod pang mga episodes. Mula Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng umaga, araw po ng Linggo, alas 10 ng umaga. Kaya ibalik natin lahat po ng papuri, pasasalamat, pagsaludo sa ating Panginoong Diyos. At maraming salamat po muli sa bawat isa sa inyo. Kaya ang oras sa pagkakataon na ito ay alas 11 po ng umaga, and may we enjoy the whole day at gayon din for the whole night at sa pagsilay ng panibagong umaga sa ating kalagitnaan at gayon din ma-enjoy natin ang pagkain na nakahanda sa ating hapagkainan at gayon din ma-remember natin at may panalangin lahat po ng mga kinakasangkapan ng Diyos upang makarating sa atin ng mga pagkain na yan, like the farmers, the fishermen, mga magugulay at mga iba pa. And may the Lord continue to bless them and use them mightily at gayon din na pagpalain ng kanilang mga pamilya at gayon din ang kanilang mga pinagkakabalang kabuhayan. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos at babay po sa bawat isa atin. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos.